Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, welcome po sa ating paboritong tambayan, ang ating bagong tahanan, mga kwento ni Miss J. Ayan, ngayon bagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. Pero syempre bago yan ay babati muna tayo sa ating mga listeners dyan. So hi po kay Ma'am Celeste Villanueva. And also to Jovi Lambino. Hi also to Diana Agbayani and of course to Norma Rebanal. Hi po sa inyo dyan. Kumusta po kayo? Thank you po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Ayan, sabi nga dito ni Danelin, ang galing talaga ng voice mo, te. Pati yung panlalaki na voice, parang ang gwapo mo talaga. Pero hindi ako makapaniwala na ikaw pala yon, na panlalaki yung voice mo. Yes po, ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong appreciation. Ayan. Sobrang saya ko po na marami po sa inyo ang nakaka-appreciate ng ating ginagawa. At ayan, lalo pa po naming pagbubutihan araw-araw ang ating mga kwento at yung syempre pagde-deliver ng mga stories natin. At ngayon nga, isang bagong story na naman ang sure ako na magpapakilig sa ating lahat, no? At of course, yan ang kwentong pag-ibig ni Girly at ni Martin Deogracia. Kaya naman kung handa na kayo, aba ay tumutok na. Mare! Mukhang ginost na talaga ako ni Arvin. Himutok ng 24 anyos na si Girly habang nasa isang cafe siya kasama ang kaibigang si Amethyst. Ha? Eh, 'di ba okay pa kayo 2 weeks ago? Tanong ng kaibigan niyang si Amethyst. Oo nga, kaso nung Sabado biglang hindi na siya nag-reply. At hanggang ngayon wala pa ring paramdam. Baka naman busy lang. Busy? Busy din naman ako sa work pero ina-update ko siya. Yan na kasi yung sinasabi ko sa'yo eh. Wala kang panghahawakan sa mutual understanding lang. Kailangan may label. Anong sinabi mo sa akin noon? Na hindi na mahalaga. O ngayon wala kang magawa kasi hindi ka naman girlfriend. Aray naman, Amethyst. Imbis na i-comfort mo ko, nilagyan mo pa ng asin yung sugat ko eh. Siyempre, para magising ka na dyan sa panaginip mo. Hayaan mo na yan. Humanap ka na lang ng iba, yung gagawin kang girlfriend. Hindi yung pang walang label lang. And we don't chase men. Men chase us. Kung ganun lang talaga kadaling gawin yung sinasabi mo. Ay oo nga pala. May attachment issues ka. Kapag nagkakagusto, malalim. Kaya matagal bago makapag-move on. Halakhak pa ni Amethyst. Hindi ko matanggap eh. Sana sinabi niya man lang sa akin kung anong naging problema. Hindi yung bigla-bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Maiintindihan ko naman siguro. Nakangusong sabi pa ni Girly bago sumimsim sa kanyang paboritong matcha. Wala tayong magagawa. Mag-move on ka na lang. Marami pa dyang iba, no? Yung gwapo at matipuno. Sa totoo nga, hindi naman kagwapuhan yung Arvin na yun eh. Ewan ko ba sa'yo, kung may problema yung mata mo at napupugian ka dun, mukhang tilapia nga eh. Ngiwi pa ni Amethyst. Pinandilata ni Girly ang kaibigan. Sinasabi mo bang pangit yung taste ko? Hindi nga ako nagreklamo sa boyfriend mong mukhang gorilla eh. Anong sabi mo? Hindi mukhang gorilla si Jude, no? Eh di unggoy. Girly! Tinampal siya ng kaibigan sa braso. Hindi dahil broken ka, dadamay mo na kami ni Jude. Stop insulting him. Ay, sorry. Pero bakit nga ba talaga niya ako ginost? May mali ba sa akin? Kapalit-palit ba ako? Pangit ba ako? Of course not. Then why? Oh my God. Bulalas ni Amethyst habang nakatingin sa phone niya. Bakit? Eh kaya ka naman pala ginost eh. Binigay sa kanya ni Amethyst ang phone nito at para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa tumambad sa kanyang post. Si Arvin, nakastatus na in a relationship na sa isang babae. Napaawang ang kanyang labi sa labis na gulat. Pero hindi siya nakontento. Nagbasa pa siya ng comments kahit labis na siyang nasasaktan. Nag-comment doon yung babae. Nag-I love you na.
na nireplyan naman ni Arvin ng I love you too. Nag-stalk siya sa babae at nakitang sa bawat post nito, nagko-comment pala si Arvin. All the time na ini-ignore nito ang mga messages niya. I'm sorry girlie, hindi mo deserve to. Kapag nakita ko talaga yung Arvin na yan, magtago na talaga siya. Galit na sabi pa ni Amethyst. Ang daming tanong sa isip ni girlie. Pakiramdam niya pa, pinagtatawanan siya ngayon ng lalaki. Hindi niya matanggap. Amethyst, kailangan kong gumanti. Nagingit-ngit ang mga ngiping sabi pa niya. Paano? Saad naman ni Amethyst. Hindi agad nakasagot si girlie dahil hindi niya rin talaga alam kung paano. Hanggang sa tumama ang mata niya sa lalaking naglalakad sa labas ng cafe. Mag-isa ito, naka-dark blue na jacket, jeans at black cap. Malayo man, pero nasiguro ni girlie na gwapo yon at type niya. Wait lang Mare wika niya sa kanyang kaibigan. Tumayo siya at lumabas para lapitan ang lalaki. Tinawag niya ito pero naka-earphone pala kaya hinila na lang niya. Yes, how can I help you? Tanong pa nito nang mag-angat ng tingin. Nalaglag ang panga ni girlie. Alam niya naman kanina na gwapo ito. Pero mas gwapo pala ito sa malapitan. Pwede bang magpa-picture, Pogi? Kumunot ang noo ng lalaki. Dumaan ang pagtataka sa mga mata nito pero tumango rin kalaunan. Napangiti si girlie sa tuwa at mabilis na inilabas ang kanyang cellphone. Nakatatlong picture siya bago nagpasalamat. Para saan yan? Tanong pa ng lalaki. Nagagapuhan lang ako sa'yo kuya. Ano nga po palang pangalan nyo? Martin? Wow, ang pogi rin ng pangalan. Hagikik pa niya. Ngumiti si Martin. How about you? Anong pangalan mo? Girlie. Sabay lahad niya ng kamay. Kinamayan siya ni Martin. Nagmistulang kamay ng duwende ang kamay niya habang hawak ang kamay nito. Pinamulahan tuloy sa bigla. Sige Martin. Thank you ulit Welcome. Tugon pa nito. Walang kaalam-alam sa totoong balak niya. Pagbalik niya sa lamesa nila ni Amethyst, ay nakiisyoso agad yung kaibigan. Sino yun? Hindi ko alam. Sagot pa ni girlie. Ha? Ba't ka nagpa-picture? Ipopost ko sa Facebook. Sasabihin kong boyfriend ko. Kapag nakita yun ni Arvin, hindi niya iisiping kawawa ako. Dahil dalawa din naman pala silang in-entertain ko. Hindi ako talunan kundi siya. Baliw ka, hindi maganda yan. Hindi nakinig si girlie. Binuksan niya na ang application para mag-post. Girlie, paano kapag nalaman nilang hindi mo naman pala boyfriend yun? Di mapapahiya ka. Kesa naman magmukha akong talunan at kawawa. Hindi ko matanggap yun Saad niya. Desidido na talaga. Pinindot niya na ang post button at viola. Na-post na nga. Ngumisi siya at humiling na sana makaabot agad yon kay Arvin. Uuwi na ako? Pahayag niya matapos ng ilang sandali. Tumango si Amethyst na matamlay siyang tinitigan. Basta sinabihan na kita. Oo na. Sabi niya na lang. Nagbeso sila sa isa't isa bago nagkahiwalay. Kuya, tawag ni girlie nang pumasok siya sa condo ng kapatid kung saan din siya kasalukuyang nakatira. Dalawa kasi ang bedroom. Wala namang gumagamit ng isa kaya inalok na siya ng kanyang kuya David kung gusto niya itong gamitin. Ayaw niya pa nga sana nung una dahil mawawalan ng saysay ang kagustuhan niyang maging independent. At baka papakialaman lalo ng kuya niya ang buhay niya. Kaso wala siyang nahanap na magandang kondo na malapit sa workplace niya. Pwera sa kondo nito kaya tinanggap na lamang niya. Kuya, may dala akong ice cream. Anunsyo niya habang naghubad ng sapatos. Nilapag niya sa lamesa ang ice cream at kinatok ang banyo kung saan niya narinig ang pagbuhos ng tubig. Kuya, naliligo ka. Bilisan mo na. Natatain na ako Sabay kalabog niya sa pinto. Bigla niyang narinig na huminto ang tubig. Tila ba sinara. Hinayaan niya na yon at naupo sa sofa. Kinuha niya ang remote at inon yung TV habang nakapatong ang mga paa sa coffee table. Nang marinig na bumukas yung pinto ng CR, sa likod niya ay lumingon siya. Ay salamat, natapos ka... Tili niya nang paglingon niya.
ay hindi naman niya kuya ang lumabas doon. Ang malalapay nakatapis lang ito sa pang-ibaba. Sino ka? You must be David's sister. Wait, 'di ba ikaw yung kanina? Kumunot ang noo ni Girlie at matapos titigan ng matagal ang lalaki, nakilala na niya ito sa wakas. Ito yung lalaking ginawa niyang boyfriend sa social media. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok dito? Tanong niya at napatayo na. Relax, kaibigan ako ni David. Kaibigan? Yes? Doon saktong pumasok ng kondo si David na nanlaki ang mga mata pagkakita sa hubad na si Martin. Habang nasa harapan ni Girlie, tumakbo ito papunta kay Girlie upang takpan ang mga mata ng dalaga. Martin, ba't ka nakahubad? Nakabalik ka na pala, naligo ako. Kalmadong saad pa ni Martin. Loko ka, pumasok ka doon at magbihis. Tinanggal ni Girlie ang kamay ng Kuya David niya. Nagtagpo ang mga mata nila ni Martin. He looked amused habang bahagyang nakaangat ang gilid ng labi. Fine. Anito at pumasok na sa kwarto ni David. Stressed namang bumuntong hininga si David habang namula naman ang mukha ni Girlie. Kaibigan ko yun, si Martin. Hindi mo man lang sinabi na bibisita siya. Dapat sinabi mo. Akala ko ikaw yung nasa banyo. Kinalabog ko pa naman, nakakahiya. Mas nakakahiya na nakita mo siyang nakaganon. Pero wala talagang hiya yung lalaking yun, buwisit. Natawa si Girlie. Bakit hindi ko yata kilala yung kaibigan mong yan? Hindi mo nababanggit. Hindi ko rin nakitang kasama mo ngayon lang. Nakilala ko lang sa inuman ng birthday ni Franco 2 years ago. At sundalo kasi yan kaya hindi mo na talaga makikitang kasama ko. Bakit nandito? Bakasyon siya. Actually, kakausapin nga kita tungkol dyan kasi tapos na ako, sabi pa ni Martin na lumabas na ng kwarto. Martin, kapatid ko, si Girlie. Pagpapakilala pa ni David. Ngumisi naman si Martin at naglahad ng kamay. Hello, Girlie. Nice to meet you. Pasensya na kanina. Naku, wala yun. Panggagaya pa ni David sa pagkakautal niya habang nakasimangot. Sumimangot din tuloy si Girlie at masamang tinignan ang kanyang kuya. Humalakhak naman si Martin. Nasabi mo na sa kanya? Tanong ni Martin kay David. Ang alin? Sabay tingin din ni Girlie sa kuya niya. Martin needs a place to crash in. Inalo ko dito. Wika pa ni David. Ha? Saan siya matutulog? Dito nga, 'di ba? Kakasabi ko lang. Ang ibig kong sabihin, wala ng kwarto. Saan siya? Sa kwarto ko. Okay. Tabi kayo. Tumango si Girlie. Hindi, pupunta ako ng Maynila eh. Sabi pa ni David. Ha? Di paano yan? Maiiwan kaming dalawa dito? Inakbayan ni David si Girlie. Huwag kang mag-alala. Binantaan ko na ang buhay nito ni Martin kaya hindi kanya papakialaman. Kailan yung alis mo? Mamaya agad. Magtatagal ka ba dun? Nginisian ni David si Girlie. Bakit? Mamimiss mo ba ako? Hindi no. Masaya nga ako kasi sa wakas hindi na kita makikita. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Akala mo makakatakas ka na sa akin no? Hindi ka pa rin makakagawa ng kalokohan dito dahil babantayan ka ni Martin. Sasabihin niya sa akin lahat ng galaw mo. Ano? Kuya naman, ano ako, bata? Ngumisi lamang si David. Yamot naman si Girlie habang nakatingin sa nakatatandang kapatid. Huwag kang mag-alala, Girlie. Kakampi mo ako. Nakangiting sabi pa ni Martin sabay kindat. Natigilan si Girlie na namula at umismid lang. Aalis na ako, Martin. Ikaw nang bahala dito sa kapatid ko Kapag may dinalang lalaki, sumbong mo agad sa akin. At lilipad agad ako dito pabalik. As if naman gagawin ko yan. Oo nga no. Sa pangit mong yan. Suminghap si Girlie at takmang sasabunutan ang kuya niya nang makailag ito. Alis na nga! Nakasimangot na taboy pa ni Girlie. Mag-dinner ka na muna dito, David. Sabi pa ni Martin. Hindi na. Atat na tong kapatid kong umalis na ako eh. Buti naman alam mo. Sabay belat ni Girlie. Para talagang bata. Paano magkakagustong lalaki sa'yo niyan? Sabay iling ni David. Nanlaki ang mga mata ni Girlie. Bigla niyang naalala si Arvin kaya natahimik na lang siya at napayuko. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag nang umalis na ang kuya niya. Hay, salamat. Sambit niya pagsara ng pinto.
Ang cute niyong magkapatid. Puna ni Martin sabay halakhak. Cute ka dyan. Nakakainis kaya. Lagi akong inaasar ni kuya. Kasi ang cute mong mapikon. Napakurap-kurap si Girlie at namula. Ngayon lang din nag-sink in sa kanya na naiwan na siyang mag-isa kasama ang isang estranghero. Lokong kuya niya yon. Buti sana kung mga kaibigan nitong kilala niya ang iniwan nito para makasama niya. Kaso hindi. Bigla siyang nakaramdam ng hiya at pagkailang. Magluluto lang ako ng dinner. Hindi ka pa naman siguro kumakain. Marunong ka magluto? Oo naman. Sure. Baka mamaya masunog mo tong kondo. Ngisi pa ni Martin. Hindi Great then, tutulungan na kita. Hindi na. Naiisip ko palang naiilang na ako. Ha? I mean, kaya ko na to. Diyan ka na lang. Manood ka na lang ng TV kung gusto mo. Kuya Martin. Tumawa si Martin. Ang mga matay kumislap. If you say so. Anito at naupo na sa sofa. Lumakad naman si Girlie patungong kitchen. Nag-iisip kung anong pwedeng lutuin. Though medyo pressured siya sa hindi niya malamang dahilan, kailangang masarap ang luto niya. Gusto niyang maganda ang impresyon ng binata. Hindi pwedeng pangit. Samantala, makalipas ang 20 minutes, ay napabalikwas ng bangon si Martin nang habang prente siyang nanonood ng TV, ay nakaamoy siya ng nasusunog. Naalala niya agad si Girlie na paglingon niya sa kitchen ay natataranta na sa harap ng kalan. Dumadami na rin yung usok sa kisame, dahilan upang tumunog ang alarm. Girlie! Tinulungan niya at mabilis na dinulugan ang dalaga. Hindi ko napansin. Uubo-ubong sabi pa ni Girlie. Pinatay ni Martin ang kalan. Sunog na sunog ang niluluto ng dalaga sa puntong hindi na malaman ni Martin kung anong klaseng putahe yun. Sinat ko lang naman si kuya kung nasa airport na ba siya tapos medyo nag-scroll sa reels. Pagtingin ko nasusunog na. Hiyang-hiya na sambit ni Girlie. Umigting ang panga ni Martin. Huwag mong sabihin to kay kuya, saad ni Girlie. Ako na ang magluluto. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Grabe ka naman. Marunong naman ako. Ngayon lang to nangyari. Ako na. Hanggang sa bumalik yung kuya mo. Ngumuso na lang si Girlie at hindi na umangal. Tinulungan niya si Marting linisin lahat ng kalat niya. At nung nagluluto na ang binata, ay kausap niya si Amethyst sa text. Kinukwento ang nangyayari sa buhay niya. Wow, mukhang masarap Ang swerte ng magiging asawa mo. Nagluluto ka. Saad ni Girlie at naupo na sa hapag kung saan inilatag ni Martin ang ulam na niluto. Ngumisi lang si Martin at naupo sa kanyang harapan. May girlfriend ka ba? Tanong ng dalaga para hindi awkward habang kumakain sila. Medyo genuine yung question na yun. Baka kasi mamaya, may girlfriend pala itong pinost niyang boyfriend sa socials. Wala. Ba't wala? Ang pogi mo kaya. Anya kahit nalihim na napangisi dahil hindi alam ng binata na may girlfriend na pala ito sa social media at siya yun. Bakit ikaw? May boyfriend ka? Naningkit ang mga mata ni Girlie. Ano yan? Fishing for information para masabi mo kay kuya ko? Hindi ko sasagutin yan, no? Humalakhak naman si Martin. Tingin mo talaga isusumbong kita sa kuya mo. Andito ako para magbakasyon. Hindi para magbantay ng 20 plus years old na tulad mo. Amused na sabi pa nito. Uminit ang tenga ni Girlie. Parang medyo nainsulto siya doon. Sundalo ka daw? Oo. Pero nakabakasyon ako ngayon. Ikaw, what's your work? Simpleng office worker lang dyan. I see. Did you like it? Okay naman. Masaya kahit may mga sip-sip at plastic na katrabaho. I mean, the food. Ay, yung pagkain ba? Oo, masarap. Ang galing mo Pwede ka nang maging house husband ko. What? Sabi ko, pwede ka nang maging house husband. Hanap ka na ng girlfriend. Soon. Bakit soon? Ayaw mo bang mag-girlfriend? Ayoko ng komplikadong relasyon. Kung saan-saan ako nadidistino. Mahirap yung long distance. Paano mo naman nasabing mahirap? May mga nakarelasyon na ako. They all hated my setup. Inaaway ako tuwing hindi nila ako nakikita sa personal. O kung sobrang busy ko naman. It's stressful. Kaya nag-decide na akong hindi na muna mag-girlfriend. Tsaka na siguro kapag tapos na ako sa trabaho ko to. Kailan pa yun? I don't know. Maybe in my late 30s. Sabay smirk pa ni Martin.
Tumawa si Girlie sa kabila ng pagkamangha sa kagwapuhang taglay ng binata. Nakakatunaw talaga. Kung hindi lang ito kaibigan ng kanyang kuya, nako. Pagkatapos kumain ay si Girlie naman yung nagpresentang maghugas para hindi siya magmukhang walang kwenta sa paningin ng lalaki. Ilalabas ko lang tong mga basura. Paalam sa kanya ni Martin. Sige. Paglabas ni Martin ay nagpatuloy siya sa paghuhugas habang kumakanta. Hanggang sa bigla na lamang nawala ng ilaw ang buong kondo dahilan upang manigas siya sa kanyang kinatatayuan na parang estatwa. Martin? Tawag niya kaagad. Wala siyang ibang makita kundi pitch black. Unti-unti tuloy na nilukob ng takot ang kanyang dibdib. Napaupo siya at sumiksik sa sulok. Naiiyak at mabilis ang tibok ng puso. Sinusubukan niyang gawin ang teknik na tinuro sa kanya ng therapist niya noon. Breathe in, breathe out. Pero inatake na talaga siya ng panic attack. Humahangos na siya dahil sa utak niya hindi sapat ang hangin sa dilim. Martin! Tawag niya habang umiiyak. Girlie, bakit? Dinig niyang tanong pa ni Martin mula sa kung saan. Bakit ang dilim? Nawala ng kuryente? Humikbi si Girlie. Maya-maya'y may tumapat sa kanyang flashlight. Girlie! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sabay check sa kanya ni Martin. May nyctophobia ako. What? What's nyctophobia? Mag-e-explain pa ba ako sa lagay na to? Sikmat bigla ni Girlie sa gitna ng kanyang pag-iyak. Relax. I want to help you but how can I do it if I don't know or understand what's happening to you? Kailangan mong sabihin sa akin para matulungan kita. Huminga ng malalim si Girlie at naiinis na pumikit. Takot ako sa dilim. Nagpapanik attack ako. I feel trapped in a box at parang walang hangin. Hinawakan ni Martin ang kamay niya. Hey, I'm here. Tignan mo ko, Girlie. Andito lang ako. Inangat nito ng kaunti ang flashlight para hindi masyadong nakakasilaw, pero sapat para mawala ang dilim sa paligid nila. Huminga ka. Dahan-dahan lang. Sabayan mo ko, okay? Inhale. 1, 2, 3, 4. Then exhale. 1, 2, 3, 4. Nanginginig pa rin si Girlie pero pilit niyang sinusunod ang sinasabi ni Martin. Napakapit siya ng mas mahigpit sa kamay nito. Hindi ka nakakulong. Dagdag pa ni Martin. Nasa tabi mo lang ako. Safe ka. I can't. Umiiyak pa rin si Girlie pero bumabagal na ang paghinga niya. You're doing good. Just focus on my voice. Sa akin ka lang tumingin. Ako lang. Unti-unting kumalma ang dibdib ni Girlie. Hindi pa rin nawawala ang takot. Pero hindi na kasing bigat kanina. Good. Ganyan lang. Hindi kita iiwan dito, okay? Dahan-dahang tumango si Girlie. Hindi inaalis ang tingin sa binata. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, tuluyang kumalma si Girlie. Kumusta? Okay ka na? Tanong pa ni Martin pagkaraan ng ilang sandali. Pwedeng wag mong sabihin yung nangyaring ito kay kuya. Mag-aalala kasi yun. Although kasalanan niya rin naman. Kasalanan niya? Dahil sa kanya kaya may kondisyon akong ganito. Buisit na yun. Kinulong ba naman ako sa aparador ng mga bata pa kami habang naglalaro ng hide and seek. Doon ako nagsimulang matakot sa dilim kasi masikip at parang walang hangin. Nakangusong sabi pa ni Girlie. Seryoso? Ginawa niya yun? Loko pala talaga yung si David na yan. Bata pa lang, puro nakalokohan. Umiiling-iling na sabi ni Martin. Huwag kang mag-alala. Babalik din yung kuryente. Wala silang notice kaya for sure mabilis lang yan. Tumango si Girlie at huminga ng malalim. Inayos naman ni Martin ang pagkakatutok ng flashlight ng cellphone nito sa kisame na nagsisilbing liwanag ng buong kusina. Is this light okay? Or madilim pa rin sa'yo? Okay lang. Basta may kaunting liwanag, okay na. Mabuti naman. Or maybe you can just look at me. Diba sabi mo gwapo ako? Lo? What? 2 beses mo akong sinabihang gwapo ngayong araw, diba? Yabang ah. Hindi ka pala pwedeng i-compliment kasi lumalaki yung ulo mo. Tawa pa ni Girlie. I'm just kidding. Binibiro lang kita para ma-distract ka. Thank you nga pala ah. You're welcome. Buti hindi mo ako dyan-judge na may ganito ako. Kasi alam kong hindi mo rin gets yung sinasabi kung walang hangin sa dilim gaya ng iba eh. Why would I judge you? Ewan ko. Nabully kasi ako nun sa work na may ganito ako. Sabi nila, ang laki-laki ko na pero takot pa rin ako sa dilim. May malalim na rason ka naman at sinabi mo naman yun sa akin.
So kung hindi ko sinabi sa'yo ang rason, i-judge mo din ako. Biro pa ni Girlie. Of course not. Hindi ako nag-aral ng higit 2 dekada para manatiling mangmang. I understand your case. Kahit din naman kasi ako, may mga kinatatakutan na hindi maintindihan ng iba. At ano naman yon? I'm usually ashamed to say this but I'm afraid of ants. Ants? As in yung langgam? Yeah. Ano namang nakakatakot sa kanila? Tawa ni Girlie, iniisip na nagbibiro lang si Martin. Seryoso? Since the day I saw them in the microscope, yes. Kitang-kita ni Martin ang pagpipigil ni Girlie sa pagsupil ng ngiti sa labi nito. Kinunot pa nito ang noo dahilan upang matawa siya. Nagbibiro ka lang yata eh. It's true. See? You don't understand and believe it either, kaya ayos lang. People won't understand and believe you every time, and it's fine. Napakurap-kurap si Girlie. Tumango at ngumuso. You should always bring a flashlight para sa mga ganitong pagkakataon. Pag-iiba pa ni Martin ang usapan. Meron naman yung sa cellphone. Mas okay yata yung mismong flashlight. Kasi paano kung low battery yung phone mo, diba? Ngumiti si Martin. Yung halos hindi nakita ang mga mata nito tapos ginulo ang buhok ni Girlie. Pinamulahan tuloy ng mukha ang dalaga. Ramdam niya ang pagsikdo ng puso niya. Sinubukan niyang pakalmahin yon pero tuwing napapatingin siya kay Martin ay lumalala lamang yun lalo. Patay. Tinamaan na ba siya agad kay Martin? Matagal bago siya makapag-move on ah. Kanina lang ay iniisip pa niya si Arvin. Hindi niya maintindihan. Ang landi ko talaga. Bulalas na lamang niya sa kanyang sarili. What? Ha? May sinabi ba ako? Sabi mo, malandi ka? Sinabi ko yon? Yes, pero baka na-misheard ko lang. Litong sabi ni Martin, namali ka lang siguro ng dinig, wala naman akong sinabi. Really? Okay. Pinaypayan ni Girlie ang sarili gamit ang kamay sa sobrang kaba. Nang napansin niyo ni Martin ay tumayo ito at kumuha ng paper plate mula sa isang cabinet at binigay sa kanya. Eto, gawin mo munang pamaypay. Uy, salamat. Ngumiti si Martin tapos umupo ulit sa tabi niya. Muli silang nagkwentuhan at kahit bumalik na ang kuryente, ay hindi sila natapos. Tuloy-tuloy ang usapan nila habang kinakain ang biniling ice cream ni Girlie. Oh, ba't walang tubig na lumalabas dito sa shower? Sambit ni Girlie kinaumagahan nung naliligo na siya. Sinek niya ang washbin at nagtaka lalo nang meron namang tubig na lumalabas dun. Naku, mukhang nasira pa yata. Ngayon pa talaga. Wala na siyang choice kundi katukin ang pinto ng kwarto ng Kuya David niya kung saan merong sariling toilet and bath. Doon na lang siya makikiligo. Kuya Martin? Tawag niya sa binata. Walang sumagot. Muli siyang kumatok dahil baka tulog pa ito. Kuya Martin, gising ka na ba? Natigil siya sa pagsasalita dahil nang pinihit niya ang doorknob ay bumukas ang pinto. Mabilis niyang sinilip ang loob pero wala doon ang lalaki. Bahala na. Mabilis siyang pumasok sa bathroom. Naghubad ng damit at naligo. Samantala, pawis na pumasok ng condo unit si Martin. Lumabas siya para mag-jogging at kumain ng breakfast sa isang cafe malapit. Si Girlie, pumasok na ba? Tanong ni David na naka-video call si Martin. I think so. She's no longer in here. Tugon pa ni Martin matapos silipin ang kwarto ng dalaga. Sige, bye na. Tawag na lang ako ulit. Sa kanya ka na tumawag pwede. Daig mo pa yung mga naging girlfriend ko. Mamaya isipin kong bakla ka na sa akin. Asar pa ni Martin. Ulul. Wika ni David bago pinatay ang tawag. Humalakhak si Martin at umiiling-iling. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto ng kaibigan para maligo na. Tinapon niya ang cellphone sa kama. Naghubad ng pinagpawisang damit saka binuksan ang pinto ng bathroom. Holds! Ah! Malakas na tili ni Girlie na nagawa pang ibaba ang tingin sa pang-ibabang katawan ni Martin. Oh my God! Totoo ba yun? Bakit ganun yun? Sa isipan ni Girlie. Mabilis na tumalikod si Martin. Sorry! I don't know! Isara mo yung pinto! Sigaw pa ni Girlie na tinakpan na rin yung katawang puro bula. Tumango si Martin at napapikit na kinapa ang doorknob. Nang mahawakan yon ay mabilis niya itong hinila pasara. Tsaka lamang sila parehong nakahinga. Oh my God! Nakita niya! Tulalang sambit ni Girlie. Samantalang pinukpok naman ni Martin ang ulo sa labas ng bathroom. Lalo na dahil hindi matanggal sa isip niya ang petit na katawan ng dalaga. Stop it, you pervert! Saway ni Martin sa sarili at sinuntok ang kanyang pisngi.
Natigil lang siya sa pagmumura nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Nagtama agad ang paningin nila ni Girlie na nakatapis na ng kulay pink na tuwalya. Sabay silang nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Hindi gumagana yung shower sa labas kaya nakigamit na ako. Pasensya na. Akala ko umalis ka. Umalis nga ako. I went out for a jog. Hindi makatinging tugon ni Martin. Napalunok si Girlie at tumango. Akala ni Martin ay may sasabihin pa siya pero mabilis na siyang tumakbo palabas ng kwarto. Ano? Pareho kayong shh! Huwag kang maingay, Amethyst. Nakabihis na si Girlie at ngayon ay ka-video call ang kanyang kaibigan. Kinwento niya dito ang nangyari. Human diary niya kasi si Amethyst. Wala itong hindi alam tungkol sa kanya. Humagalpak si Amethyst. Di nakita mo. Kumusta? Basta. Sobra. Talaga? Basta. Describe mo, Amethyst. Oo na. Ang LT talaga. So, paano niyo haharapin ang isa't isa ngayon yan? Yan na nga yung problema ko. Hindi ako makalabas ng kwarto dahil sa nangyari. Sobrang nakakahiya. Ano bang gagawin ko? Well, just pretend you did not see anything. At paano ko gagawin yan? Gayong feeling ko kapag tumingin ako sa mukha niya, naalala ko lahat. Nakakahiya. Walang hiya ka nga nung ginawa mo siyang boyfriend sa socials mo eh. Speaking of, nakita na yata ni Arvin yun. Wala akong pakialam sa kupal na yan. Does Martin know what you did though? Na boyfriend mo siya sa social media? Natatawang tanong pa ni Amethyst. Tingin ko hindi. At sana hindi niya malaman. Kasi patay ka kung oo. Naku! Magsasalita pa sana si Girlie nang marinig ang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Girlie, tawag ni Martin mula sa labas. Sige na Mare, kaya mo na yan. Tawa pa ni Amethyst bago nito pinatay ang tawag. Humugot ng malalim na hininga si Girlie. Bago pinagbuksan ng pinto si Martin, bumungad sa kanya ang binata na pabalik-balik ang lakad. Tumigil ito nang makita siya pero hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagpula ng mukha nito. About what happened earlier. Ganun pa lang yung nasabi ni Martin ngunit tila hihimatayin na sa matinding kaba si Girlie. Tungkol doon, mas mabuti sigurong magpanggap na lang tayong hindi nangyari yon. Kalimutan na lang natin yung mga nakita natin. Yes, that's also what I wanna say. It would be so hard but that is for the best. Tumangu-tangu si Girlie. Pareho silang hindi makatingin sa isa't isa at sobrang awkward ng atmosphere. Yun lang ba? Babalik na ako sa loob May ginagawa pa ako. Palusot ni Girlie. Yes, that's all. Okay. Nagkatinginan sila saglit bago dahan-dahang sinara ni Girlie ang pinto. Nang tuluyang maisara ang pinto ay nagpakawala siya ng malalim na hininga. Oo nga't usapan na nilang kalimutan ang nangyari subalit hindi yun madali para kay Girlie. Kaya maghapon pa rin talaga siyang nagkulong sa kwarto. Buti na lang sa sumunod na araw ay may trabaho na siya kaya nakalabas siya ng bahay at medyo nakalimutan na ang nangyari. Kuya Martin, tawag niya sabay katok sa pinto. Mag-aalas 8 na ng gabi at hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang lalaki. Nagtataka na siya. Hello? Nandyan ka ba sa loob? Sinubukan niyang pihitin yung doorknob at hindi yun nakalock. Ngunit hindi niya tinulak pabukas dahil nadala na siya sa nangyari nung nakaraang araw. Magluluto ka po ba or ako na? Walang sumagot. Nangati ang kamay niyang itulak ang pinto pero hindi niya pa rin ginawa. Naisip niya na baka tulog ang lalaki kaya bumalik na lang na muna siya sa panunood ng TV. Subalit pagsapit ng alas 7 ng gabi ay hindi pa rin talaga lumalabas ang binata at gutom na rin siya. Kuya Martin, o-order na ako ng pagkain sabi niya nang muling lapitan ang pinto. Akmang tatalikod na siya nang bigla yung bumukas. Kuya Martin, akala ko umalis ka? I was sleeping. Sorry, magluluto na ako. Tumango si Girlie at gumilid para makaraan ang binata. Ngunit kumunot din yung noo niya. Napansin niya kasing parang pawis na pawis ang binata at namumutla. Teka kuya, may problema ka ba? Sabay harang niya dito. Non? Bakit pawis ka at namumutla? Para kang nanghihina. Teka, may sakit ka ba? Tumingkayad siya para hawakan ang noo nito at, ouch! Ang init mo! Oh my God, may fever ka! Hinawi ni Martin ang kamay niya. I can still cook. No, hindi na. Ako na lang. I'm not going to entrust the kitchen in your hands. Baka matuluyan na tayo dito, girlie. Ano ka ba? Sabing aksidente lang yun. Marunong talaga akong magluto. Tamad lang at saka bihira akong ginagawa kaya nakakalimot. Still, no.
di order na lang tayo. Anong gusto mo? Goto? Nag-iwas lang ng tingin si Martin. Hinawakan ni Girlie ang braso ng binata. Halika, balik ka na dun sa kama mo at baka mamaya himatayin ka pa. Ano ka ba naman? May sakit ka pala tapos hindi ka nagsasabi. I can handle myself. Sabi ni Martin na inalis ang hawak niya at sinubukang maglakad mag-isa. Pero kamuntikan pa rin itong matumba. O ayan, I can handle myself pala. Sarkastikong saad pa ni Girlie. Inalalayan ni Girlie si Martin hanggang sa paghiga sa kama. Ngunit tila doon sumuko ang katawan nito. Sa pagbagsak nito sa kamay nakasama si Girlie na pumaibabaw sa binata. Nang nanlaki ang mga mata. Martin! Umungo lang si Martin habang nakapikit. Mabilis na tinulak ni Girlie ang sarili paalis sa ibabaw ng binata. Napakainit ng pisngi niya habang inaayos ang suot na damit. Diyan ka lang magluluto ako ng goto. Dumilat si Martin at hinawakan siya sa wrist. Stay. Ha? Huwag mong sunugin yung bahay. Hindi ako makakatakbo. Nagawa mo pa talagang magbiro, nanghihina ka na dyan. Sabay bawi niya sa sariling kamay. Mahinang tumawa si Martin habang nakapikit. Pagkatapos ay binitawan na nito ang kamay niya. Mabilis na nagluto si Girlie. Habang inaantay maluto ang goto, ay tinignan niya na muna ang temperature ni Martin. Pagkatapos ay pinunasan niya ang buong katawan nito gamit ang bimpo na nilublob niya sa tubig. Martin, gising ka na muna. Kain ka. Pukaw niya dito. Nang magmulat ito, inalalayan niya ito sa bahagyang pag-upo. Kaya mo ba? Tanong niya. Namumungay ang mga matang tumango si Martin. Diretso siya nitong tinignan na nagpakabog sa kanyang dibdib. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa. Unahin na kita. Kinuha niya ang kutsara para subuan ang binata, pero inagaw nito yon at ito yung kusang sumubo. Ngunit hinayaan itong siya yung humawak ng mangkok. Ayaw mo na? Tanong niya nang tumigil ito sa pagsubo. Umiling si Martin. Thank you. Teka, inom ka na rin na muna ng gamot bago ka matulog ulit. Tumango si Martin at tinanggap nito ang gamot at tubig na nilahad niya. Basically, buong gabing inasikaso ni Girlie si Martin to the point na nakatulog na lang siya sa silyang nasa tabi ng kama nito. Nagising na lamang siya sa haplos ng binata sa kanyang buhok kinabukasan. Martin, gising ka? Kumusta? Nasusuka ka ba ulit? Umiling si Martin. Medyo masigla na ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi na rin maputla. Umayos ng upo si Girlie at dumukwang upang salatin ang noo ng binata. Hindi ka na mainit. Pahayag pa niya. Yes, I feel better now too. Mukhang wala na akong lagnat. Hindi pa tayo sure. Huwag ka na munang gumalaw ngayong araw dahil baka bumalik. Mahinang tumawa si Martin. Hindi yan. Binantayan ba naman ako magdamag ng magandang nurse ko? Mapaglaro pa nitong sabi. Lo, thank you for taking care of me. You're welcome. Wala yun. Did you sleep on the chair? Oo. Heto nga't ang sakit ng likod ko. I'm sorry. Biro lang, oy. Buti naman magaling ka na. Ay, salamat. Akala ko ilang araw akong magluluto ng para pagkain natin. Tamad pa naman ako. Ngumisi si Martin. Utang na loob ko sa yung pag-aasikaso mo sa akin kagabi. Tell me everything you want to eat. Ipagluluto kita. Ano yan? Yan ba yung a way to get someone is through their stomach? Teka, tama ba yung sinabi ko? Tama, pero this is only a token of gratitude. Huwag mong hahaluan ng mali siya. Hindi no, hindi ko naman gagawin yun. Tugon ni Girlie kahit napapasimangot siya sa disappointment. Shit, may mga pa-disappointment pang nalalaman. Bagamat pinagsabihan na, hindi nagpaawat si Martin na paglutuan siya ng favorite niyang tinola. Kaya tinulungan niya na lang ito. I just noticed something since last night. Sabi pa ni Martin sa gitna ng usapan nila habang hinihintay ang niluluto. Ano yun? You stop calling me kuya. Ha? Yeah. Hala, sorry. No, it's okay. I kinda like it that way, honestly. Kapag tinatawag mo akong kuya, para akong nagkaroon ulit ng isa pang kapatid na babae. Ah, may kapatid ka pala na babae? Yes, yung panganay tapos yung bunso. Anong mga pangalan? Mababait ba sila? Kinda. Si Ate Don at Victoria. Ganda ng name Ano palang apelido nyo? Deogracia. Wow! You are related to the Deogracias of Bicol? Yeah. Kami yun. Ha? Humalakhak si Martin. Hindi nga, edi sobrang yaman mo. Siguro? Anong siguro? Mayaman ka, sobra. Nagkibit balikat si Martin. It doesn't change anything.
Bakit ka nakikitara dito sa kondo ng kuya ko ngayon? Kaya mo naman pala kahit sa mamahaling condo unit. To save money and energy. Plus, I want to spend some time with your brother too. Napapailing si Girlie. Hindi talaga siya makapaniwala. Isang deograsya pala ang naging kunwaring boyfriend niya sa social media. Napatampal siya ng noo. Natawa na lamang si Martin habang nakatingin sa kanya. Sa sumunod na araw, Girlie, wala pala yung Kuya David mo sa kondo niyo ngayon? Tanong ng isa sa mga kaibigan nila ni Amethyst na si Erin habang kausap niya mga ito sa video call. Oo, nasa Maynila siya ngayon. Naku, edi wala kang kasama sa kondo niyo. Sabi pa ni Therese. Napakurap-kurap si Girlie. Kita niya sa video call ang pagkagat ni Amethyst ng labi para pigilan ang pagtawa. Pinandilatan niya ito. Ano yan? Tanong ni Erin. Wala. Hoy, anong sekreto niyong dalawa? Wala nga. Ito kasing si Amethyst, lakas mang asar. Saan nga pala nakatira yung boyfriend mo? Yung Martin? Tanong ni Therese. Taga Bicol yon pero sundalo kaya kung saan-saan nadidestino. Nasaan yun ngayon? Nandito ba sa Ilocos? Wala. Nasa, Palawan? Parang di ka sure. Kasi nga kung saan-saan siya, palusot niya na lang. Alam ko na, biglang sabi ni Erin. Kung mag-inuman tayo dyan sa condo niyo, Girlie, habang wala yung Kuya David mo. Hala, hindi pwede. Bakit naman? Patayin mo na lang yung CCTV para hindi makita ng kuya mo. Sinubukan pang umangal ni Girlie. Sa gustong mangyari ng kaibigan, ngunit natalo pa rin siya sa huli. Girlie, tawag sa kanya ni Martin pagkatapos niyang maghugas ng mga plato. Yun na ang naging routine niya para may ambag siya sa bahay-bahayan nila. Set up nila ni Martin. Ano yun? Inabot sa kanya ng binata ang isang paper bag na nagtataka siyang tinanggap. Nasilip niya sa loob ang isang pink na flashlight, dahilan upang mamilog ang mga mata niya. Para sa akin? Yes, I hope you like it. Pero hindi ko pa naman birthday. Kailangan ba birthday para bigyan ng munting regalo? Natatawang tanong pa ni Martin. Pink pa talaga? I don't only like it, I love it. Thank you, Martin. Sa sobrang saya ay hindi na napigilan pa ni Girlie na yakapin ito. Nanigas si Martin. Hindi inaasahan ang ginawang yon ng dalaga. Nang mapansin ni Girlie ang ginawa, nakayakap pa rin siya. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Dahan-dahan siyang humiwalay pero nanatili ang kanyang ngiti. Umaarting wala lang ang naging yakap niya. Thank you talaga. Wala akong maisip na ibang regalo. Yan na lang para may silbi sa'yo. Iingatan ko at papahalagahan ko to. Ngumiti si Martin at ginulo ang kanyang buhok. Bagay na tila nakasanayan na nitong gawin. Uminit naman ang pisngi niya. Bagay din na palaging nangyayari. Diyos ko, feeling ko nahuhulog na talaga ako sa kanya. Problemadong himutok ni Girlie nung magkita sila ni Amethyst sa usual nilang tagpuan. Ano naman? Ayaw mo? Hindi sa ayaw. Pero kasi wala pang 3 months mula nung ginost ako ni Arvin. It's not like you and Arvin had a relationship. Nag-talking stage lang naman kayo na hindi natuloy dahil ginost ka because he chose someone else over you. Hindi mo dapat hinahayaang maging sagabal siya sa namumuong pagitan sa inyo ni Martin. Yun na nga eh. Wala namang namumuo sa pagitan namin ni Martin. Parang ako lang tong nafu-fall. Hindi mo sure. Basta, feeling ko kasi ang landi-landi ko na nagkagusto ako kaagad. Arvin is not even worth it to worry about. Mabuti nga yung nakamove on ka na kaagad na may bago kang nagugustuhan. Mas okay yung Martin. Support kita dyan, Mari. Bumuntong hininga na lamang si Girlie. Oo nga pala, hindi mo naman siguro nakakalimutan ano? Ang alin? Ay patay, nakalimutan mo. Ang alin nga? Ngayon ang schedule natin dyan sa condo nyo. Nasabihan mo na ba si Martin? Napasinghap si Girlie. Ngayon ba yun? Oh my God, nakalimutan ko. Baliw, papunta na nga ako eh. For sure, on the way na rin sina Erin at Therese. Napabalikwas ng bangon si Girlie. Pinatay niya ang tawag at dali-daling lumabas ng kwarto. Saktong nakasalubong niya si Martin nang may nag-doorbell na. May bisita ka. Tanong ni Martin. Magtago ka! Ha? Magtago ka! Hindi ka nila pwedeng makita. Baka kung anong isipin nila. Ano namang iisipin nila? Basta magtago ka na lang! Sabay tulak niya sa lalaki papasok sa kanyang kwarto. Dito ka lang, huwag kang lalabas at mag-iingay. But, sinara niya na ang pinto bago buksan ang main door at huminga ng malalim. Girlie, girl! We miss you! Sabi pa ni Erin. Namiss ko rin kayo. Ang bango naman dito sa condo nyo. Thanks. Nandito na ba si Amethyst? Wala pa.
Maya-maya'y dumating na rin ang babae. Habang nagkukwentuhan at inuman ay hindi maiwasang lumingon-lingon ni Girlie sa pinto ng kanyang kwarto. Humihiling na sana hindi lumabas si Martin. Girlie, nasan yung kwarto mo? Patingin nga. Ha? Nataranta si Girlie nang tumayo si Erin para puntahan ang mga pinto. Mabilis niyang hinabol ang kaibigan para pigilan. Teka Erin, magulo yung kwarto ko. Ano naman? Check ko lang baka may tinatago kang lalaki. Malademonyong tawa nito. Wala no, papatayin ako ni Kuya David. We, sus, takot ka sa kuya mo binasted ko lang yun eh. Halakhak pa ni Erin. Napangiwi si Girlie sa katotohanan yon. Nag-date si Erin at David nung college days nila. Hanggang ngayon nga hindi niya alam ang rason kung ba't nag-break ang dalawa. Sino to? Sabi ni Therese habang inaakay niya si Erin palayo sa mga pinto, ay sinalisihan siya nito. Kaagad nitong binuksan ang pinto ng kwarto niya at tumambad sa kanila si Martin na dinidikit ang tenga sa pinto. Napakurap-kurap ito sa gulat. Oh my gosh! Siya yun! Turo pa ni Erin. Napatampal ng noo si Girlie. Wala na, buko na sila. Diba ikaw yung boyfriend ni Girlie? Direktang tanong ni Therese kay Martin. Boyfriend? Gulat na tanong pa ni Martin. Oh my gosh! Nagli-live-in na pala kayo. Kaya ba umalis dito si David? Umiiling-iling si Girlie. Nagkakamali ka ng iniisip. Itatanggi mo pa huling-huli na kayo, sabi pa ni Therese. Girl, hindi sila live-in. Pagtulong sa kanya ni Amethyst pero ayaw maniwala ng dalawa. Hanggang sa makatulog na ang mga ito sa kalasingan, ay hindi na nga ng mga ito tinantanan si Martin. Binato nila ang binata ng sangkatutak na tanong dahilan upang titigan siya ng matagal ng lalaki. Sorry. Sambit niya kay Martin matapos masigurong tulog na ang tatlo sa kwarto niya. What was that all about? Ako? Boyfriend mo? Kinagat ni Girlie ang labi. Ngumuso, habang pinaglalaruan ang mga daliri. Is that what you told them? Boyfriend mo ako? Natatawang tanong pa ni Martin. Naaalala mo yung una nating meet? Nagpa-picture ako sa'yo. Pinost ko yun sa socials ko. Kunwari boyfriend kita. What? Natawa si Martin. Yung tawang hindi makapaniwala. Sorry na, wag ka nang magalit, please. I'm not mad. Just shocked and amused. Sure? Is it still up on your socials? Sorry, I can't check it. Hindi ako active sa social media. Oo, i-delete ko na ngayon kung gusto mo. Dinilit nga ni Girlie ang post niya. Makailang ulit pa siyang humingi ng sorry kay Martin bago nila itinulog ang gabi. Kinabukasan, nagising siyang wala na ang mga kaibigan pero nag-text si Erin sa kanya na kailangan niya raw magpaliwanag. Magandang morning! Bati niya kay Martin na nagluluto ng breakfast. Good morning! Umalis na yung mga kaibigan mo. Oo nga eh. Here, kain ka na. Late ka nang nagising. Gutom ka na siguro. Sobra, thank you sa food. Uupo pa lang sana si Girlie sa silya nang biglang sumabog ang front door. At niluwa ang galit na si David. Kuya David? Gago ka, Martin! Sigaw nito sabay sapak sa lalaki. Kuya, anong ginagawa mo? Sa lakas ng suntok ni David kay Martin ay napahandusay ito sa sahig. Hindi malaman ni Girlie kung sino ang lalapitan sa dalawa pero sa huli ay niyakap niya ang braso ng kanyang kuya na parang uulit pa ng suntok kay Martin. Kuya, tama na! Ano bang problema mo? Igting ang pangang tanong ni Martin. Ikaw! Ikaw ang problema! Anong ginawa ko? Anong ginawa mo? Sinota mo lang naman tong kapatid ko, tarantado ka talaga. Kuya! Kumunot ang noo ni Martin. I did not. Anong sinasabi mo, David? Maang-maang ka pa. Kuya, tama na sabi. Bitawan mo ako, girlie, isa ka pa. You both lied to me. You hid the truth from me. Ay wow, umi-English. Tumigil ka. Tungkol siguro to sa post ng kapatid mo. Deleted na yun ah. Nakita mo pa rin? Ngisi ni Martin. Ulol, nakita ko pa rin. Pagkakita ko, lumipad agad ako dito para mabangasan yung mukha mo. Girlie, tell your brother the truth. Kuya, hindi totoo yon. Eme ko lang yon. Eme? Pinost mo yun ilang oras bago ka umuwi ng bahay. Ni hindi ko pa nga naipapakilala si Martin sa'yo nun. Magkakilala na pala kayong dalawa. Pinagmukha niyo akong tanga. Umiling si Girlie. Kahit mahirap ay kinwento niya sa kapatid ang tunay na nangyari. Hanggang sa nalaman ni Martin ang totoo. Okay na ba? Gets mo na ba? Umigting ang panga ni David. Tila kumbinsido na ito pero galit pa rin. Magsorry ka kay Martin. Kaibigan mo pero sinusuntok mo.
Sabay halukip-kip ni Girlie. Kuya Martin, Girlie. Pagtatama pa nito, napaikot na lamang ang mata ng dalaga. Whatever. Hindi pwede to. Mali ko rin kasi hinayaan ko kayong tumira sa iisang bahay. Ngayong nangyari to, natauhan na ako. Ha? Martin, pack your stuff. You're leaving. Ano? Kuya? Nagkibit balikat naman si Martin. Alam na ganun yung kahihinat na ng lahat. Tahimik itong lumakad papasok ng kwarto ni David para simulan ang pag-iimpake. Kuya, hindi mo siya pwedeng paalisin na lang. Ang sama ng ugali mo. Ano? Concerned ka na sa kanya? Bakit? Gusto mo na ba siya, Girlie? Anong gusto? Hindi! Then, let him leave. Naiiyak na tinignan ni Girlie ang Kuya David niya. Gusto niya itong pagsusuntukin sa labis na inis. Aalis si Martin? Hindi niya na ulit ito makikita. Parang hindi niya kaya. Pero sa huli, hindi niya napigilan ang lahat. Namalaya na lamang niya na umiiyak siya sa kwarto matapos umalis si Martin. At ang kuya niya. Oo, pati Kuya David niya ay umalis. Bumalik ito sa Maynila na parang walang nangyari. Makalipas ang 3 linggo, nabulabog na lamang sa pagluluto ng dinner si Martin sa sariling kondo nang marinig ang paulit-ulit na pag-doorbell ng kung sino sa pinto niya. Nang lapitan niya ang intercom ay nakita niyang si David yon. What's up? Hindi niya pa natatapos ang sinasabi ay tinulak na siya ni David para makapasok. Wisit! Anitot na upo sa sofa. Anong problema mo? Sino pa ba? Di yung pasaway kong kapatid. Ano na namang ginawa? Lumapit siya sa isang island counter kung saan merong malamig na tubig. Nagsalin siya sa baso at uminom. Nagdala ba naman ng lalaki sa kondo? Naibuga ni Martin ang tubig. Tsaka siyang tinignan ni David habang umuubo-ubo siya. Are you okay, dude? Anong sabi mo? Nag-uwi ng lalaki? Teka, ba't tunog galit siya? Oo, buisit na yun. Sagot ni David. Sinong lalaki? Kilala mo? Hindi. Martin licked his lips. Muli siyang uminom ng tubig habang iniisip kung ano yung kakaibang nararamdaman. Igting ang panga niya at naiirita talaga siya. Si Girlie may lalaki. Ano bang pakialam niya? Bakit apektadong-apektado siya? Hindi niya maintindihan. Bawal bang magkaroon ng lalaki ang dalaga? Bawal, sagot ng isip niya. Pumikit siya ng mariin. Ano bang nangyayari sa kanya? Shit. Bulong niya. Bumuntong hininga naman ang walang kamalay-malay at nakasimangot na si David. Alam mo, pinalampas ko naman nung unang beses eh. Kasi baka importante naman. Pero pangatlo na to. At iba ulit na lalaki. What the fudge? Yeah, damn it, right? Awang ang labing tumunganga si Martin sa kaibigan. Kung ano-ano na ang naiisip niya. Para na siyang mababaliw. Ba't mo hinayaan? Iritadong saad niya sa kaibigan. Wala naman akong magagawa. Lagi niyang sinasabi na ilang taon na siya na hindi na siya dapat ibibi hanggang sa pagtanda. Still, hindi lang naman siya yung nakatira sa kondo niyo. Ikaw nga hindi ka nagdadala ng babae doon. She should at least respect you. Hinihilot ang noong sabi pa ni Martin. Nanggagalaiti talaga siya. Gusto niyang basagin ang baso sa harapan ng kanyang kaibigan. Teka nga, bakit parang mas galit ka pa sa akin? I'm not. I'll just try to talk to her about it. You will? Nagliwanag ang mata ni David. Damn, hulog ka talaga ng langit. Kaya kaibigan kita kahit gago ka. Ngumiwi si Martin. Kung alam lang ng lalaki ang gumugulo sa isipan niya ngayon, masasabi pa kaya nito ang salitang kaibigan. Alam mo, napag-isip-isip ko nga Mas matatanggap ko pa kung sakaling totoo nga kayo ni Girlie. Mas matatanggap pa kita kaysa sa mga lalaking yun na mukhang tipaklong. Tawa pa ni David. Nanlaki ang mata ni Martin. Gusto niyang maniwala pero hindi niya maseryoso dahil sa pagtawa nito. Kasi at least ikaw kilalang kilala ko. Alam ko bawat galaw ng bituka mo. Sila hindi. And yet you punched me before. Sarkastikong anya. Pero ayaw ko pa rin pala. You can never date my sister. Napabuntong hininga na lamang si Martin. Pagdating nga ng linggo ay nasa harap na siya ng pinto ng kondo ni David. Kinakabahan siya kahit kakausapin niya lang naman si Girlie. Martin? Gulat na sambit ni Girlie. Hi, si David. Wala si kuya, umalis kanina. Akala ko nga magkasama kayo No, we're not. Baka pabalik na din yon. Halika, pumasok ka na muna. Thanks. Kumusta ka? I heard a lot about you. Talaga? Galing kay kuya ba yan? Ano-ano bang sinasabi niya tungkol sa akin? Huwag kang maniwala doon, fake news yun. Really? So, hindi totoong nagdala ka daw ng lalaki dito? Nagtaas ng kilay si Martin. Napakurap-kurap si Girlie at natawa. Ang totoo kasi, sinadya yung lahat ni Girlie. Alam niyang ikukwento yun ng kuya niya kay Martin.
Gusto niyang makarating sa binata na may ine-entertain siyang ibang mga lalaki. Baka lang ma-realize nitong may nararamdaman din pala ito sa kanya at magselos. Kumislap ang mata ni Girlie habang nakatingin kay Martin. Halos mapunit ang labi niya sa laki ng kanyang ngiti. Tungkol dyan, what? Was it true? Parang uod na binudbura ng asin si Girlie. Ano naman kung totoo? Bawal ba? Girlie, this is still your brother's condo. He lives with you. Nakita mo bang nagdala siya ng babae dito? Di ba hindi naman? Wala naman kaming ginagawang masama. Nanood lang ng movie at I heard it happen not only once but thrice. At iba-ibang lalaki pa. Igting ang pangangsaad pa ni Martin. Muling tumawa si Girlie kahit sobrang lakas na ng pagkabog ng kanyang dibdib. Sobra siyang na-excite sa kanilang usapan. Bawal ba? Sa lahat sila naniligaw sa akin eh. Tinitignan ko kung sino yung deserving maging boyfriend ko. Bawal na ba yun? Hindi sa bawal. Ano? Ano nga ba? Hindi rin alam ni Martin ang sagot. Tumitig lang siya sa dalaga. Tiimbagang at kinakalma ang sarili. Ngumisi si Girlie at tumayo para magtimpla ng juice sa kusina habang nanatili namang nakaupo sa sofa si Martin. Sinusundan siya ng tingin. Si kuya ba talaga ang sadya mo dito or ako? Para pagsabihan ako? Nakangising tanong pa ni Girlie. Hindi nakasagot si Martin. Nag-iwas lamang ng tingin. Kung sinabihan ka ni kuya para gawin to, hindi niya ako sinabihan. Kusa ko tong ginusto. Dahil? Hindi ko nagustuhan yung balitang nakarating sa akin. Kaya sabi ko kakausapin kita. Sabay tayo ni Martin at humakbang na papalapit sa dalaga. Naghormentado lalo ang puso ni Girlie. Pero umarte siyang parang hindi naaapektuhan. Hindi tumigil si Martin hanggang ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. Diretso ang madilim nitong tingin pero hindi siya nagpatinag. Nginitian niya ito. Gagayahin mo yung kuya ko? Akala ko ba ayaw mo na parang nadadagdagan yung mga babaeng kapatid mo? Who said I'm mad because you're like a little sister to me? Di ano? You're not dumb. You know what I mean. I don't assume unless stated, Kuya Martin. Stop calling me that. Kung ganoon, sabihin mo kung bakit ka galit. Wala namang problema kung magde-date ako ng iba. Nasa hustong gulang na ako. Natigilan sa pagsasalita si Girlie ng padabog na pinatong ni Martin ang parehong kamay sa island counter sa magkabilang gilid niya. Nanlaki ang kanyang mga mata samantalang yumuko naman si Martin at humugot ng malalim na hininga. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. The thought of you dating, kissing or even laughing with other men pisses me off. Uy, humagikik na si Girlie, hindi na napigilan pa ang kilig. Ano yan? Hindi kaya gusto mo na ako? At nagsiselos ka? Selos? Oo, selos yata yan eh. So what if I am? Are you gonna stop seeing other men? Lo, di naman kita boyfriend kaya anong karapatan mo para pagbawalan ako kung ganun boyfriend mo na ako? Anunsyo ni Martin. Napatigalgal si Girlie sa labis na gulat. This is beyond her expectation. Natawa siya. Hindi makapaniwala. Seryoso? I am damn serious. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung gusto ba kitang maging boyfriend? Do you accept me to be your boyfriend? Gusto mo ba ako? Yes, if it's not obvious enough. Paano si Kuya David? Nakalimutan mo na bang nasuntok ka niya noon dahil akala niya may relasyon tayo? I am prepared to whatever's going to happen once you accept me. Bubugin niya ako, anong magagawa niya? Kung nandito na ako, huli na para umatras. Once I go all in, Girlie. Heart, soul, and everything else. And there's no halfway when it comes to you. Hindi na napigilan ni Girlie ang sarili. Niyakap niya na ang binata sa sobrang tuwa. Nagulat naman si Martin. Answer me first, Girlie. I need to know if we're on the same side. Fighting for the same thing. Humagikik si Girlie at hinagkan ang pisngi ng lalaki. All in. Nagliwanag ang mga mata ni Martin. Kapag Juan ay ngumiti at ginulo ang buhok ng nobya. God, I've missed you. Sus, kung hindi ko pa ginawa ang ganito, hindi ka pa bibisita. What do you mean? Tumawa si Girlie at inamin ang totoo. At magmula nung araw na yon ay pasikreto na silang nagde-date. Hindi na muna nila sinabi kay David dahil paniguradong tututol ito. Pero plano naman nilang sabihin. Hindi pala ngayon. Hahanap pa sila ng tiyempo. Hey. Malambing na naupo sa sofa si Martin at niyakap si Girlie. Natutok ang mata sa pinapanood na K-drama. Are you sure your brother will be away for a few days? Oo nga. Ulit-ulit ka ni. Just making sure. Mamaya bigla na naman siyang lumitaw eh. Gaya kahapon, muntik na tayong mahuli.
Sa akin ayos lang naman. You know I already want to tell him about us, kaso ayaw mo pa. Hindi pa ako ready. Alam kong paglalayuin tayo ni kuya. Ayokong mangyari yon, Martin. He can't take you away from me. Natatawang sabi ni Martin at sinubsob ang muka sa leeg ng dalaga. Huy. Shh, let's kiss. I miss you so bad. Nag-angat ng tingin si Martin at sinakop ang mga labi ni Girlie. Nung unay puro smack kiss lang ang ginagawa ng binata. Hanggang sa lumalim na yon, na malaya na lamang ni Girlie na pababa na sa kanyang leeg ang halik ng nobyo. Napadaing siya. Unti-unti siyang hiniga ni Martin sa sofa at akmang huhubarin na nito ang top niya nang makarinig sila ng kalabog. Magkapanabay silang lumingon sa front door kung saan nakita nilang nakatayo si David na nanlalaki ang mga mata sa kanila. Kuya? Napabalikwas na bangon ni Girlie. Tinulak niya si Martin na napadaing nang bumagsak sa sahig. Akala ko ba sa susunod na linggo ka pa babalik? Habang nagsasalita si Girlie ay lumalakad na si David patungo kay Martin para kwelyuhan at ambahan ng suntok. Napatili si Girlie. Kuya, wag! Tarantado! Ano to, Martin? Kuya, magpapaliwanag kami pero huminahon ka na muna. Mag-usap tayo sa mahinahong paraan. Huwag mong saktan si Martin, please. Shut up, Girlie. Talaga ba, Martin? Pinagsabihan na kita. I'm sorry, hindi ko napigilan. I fell in love with your sister. Hindi na natuloy ni Martin ang sinasabi dahil sinuntok na talaga siya ni David. So what? Akala mo maniniwala ako sa'yo? Kung katawan lang na kapatid ko yung habol, it's not like that. Alam mong hindi ako ganyan, David. I don't know, man. You freaking betrayed me. Hindi nakaimik si Martin. Guilty sa parting yon. Walang ya, binalaan na kita. Huwag tayong talo. I'm sorry. Pero mahal ko talaga si Girlie. Kuya, seryoso kaming pareho ni Martin kung yun yung inaalala mo. Umiling-iling si David at napahilamos ng mukha. Napatingin tuloy sina Martin at Girlie. Ngumuso si Girlie bago kumapit sa braso ng nakatatandang kapatid. Kuya, sige na, please. Mahal namin ni Martin ng isa't isa. Anong dapat namin gawin para maniwala ka? Lambing ni Girlie. Willing akong patunayan yung pagmamahal ko sa kapatid mo, David. Seryosong sabi pa ni Martin. Sige nga, kung totoong mahal mo yung kapatid ko, ebenta mo yung sports car mo. Ngumisi si David. Kuya! Angal ni Girlie dahil aware siya kung gaano kamahal ni Martin ang kotse nito. Call! Seryoso at walang pag-aatubiling sagot ni Martin. Nanlaki ang mga mata ni Girlie. Maging si David ay nagulat. Seryoso? Ibebenta mo? I love my girl more than my car, David. How dare you even compare a mere car to my girlie? Ngumisi si David. Paduy mo. Ewan ko sa inyong dalawa. Unti-unting napangiti si Girlie nang makitang parang hindi nagalit ang kapatid niya. Kuya, tanggap mo na kami. Hindi pa rin. Kuya naman. It's okay, my love. For sure, matatanggap niya rin tayo eventually. Wala siyang choice. Lalo't wala akong planong pakawalan ka. Till death do us part. Umaktong nasusuka si David sa dalawa. Lumipas ang mga buwan, naramdam nga nilang parehong hindi pa tuluyang natatanggap ni David ang relasyon nila. Napaka-strict nito. Hindi na sila iniiwan ng sila lang dalawa sa kondo. Minsan nga kapag may date sila, nakasunod pa ito na parang si Steve. Inaasahan din ni Marty na baka magkakaroon ng lamat ang pagkakaibigan nila ni David. Ngunit sa awa ng Diyos ay hindi naman ganon ang nangyari. Sa wakas, nasolo din kita. Buga ng hininga ni Martin matapos lumusong sa infinity pool. Napatili si Girlie at humalakhak nang yapusin niya ang maliit na bewang nito. Kasalukuyan silang nasa isang Airbnb sa Tokyo. It's a romantic day trip para i-celebrate ang 2 years relationship nila. Are you enjoying my love? Sweet na tanong pa ni Martin habang niyayakap mula sa likod ang dalaga. Kapwa nilang tinitignan ang napakagandang tanawin. Oo naman, basta kasama kita, masayang masaya at nag-e-enjoy ako, Martin. Tugon pa ni Girlie. Gusto mo bang samahan pa ako ng mas matagal? Siyempre, ano bang klaseng tanong yan? Tawa pa ni Girlie. Then, will you marry me? Sabay angat ni Martin ng isang engagement ring mula sa tubig. Napasinghap naman si Girlie at napatakip ng kanyang bibig. Our first 2 years was not perfect at all. Marami tayong naging misunderstandings. Ilang beses tayong nag-away dahil sa selos. At minsan sa mga petty reasons. Pero hindi nagbago yung gusto ko. Yon ay ang mapangasawa ka, Girlie.
I love you. I love every bit of you. Even your flaws and your insecurities. Because that's who you are. And I love what you are. Pumatak ang luha ni Girlie. Para siyang nananaginip. Who would have thought na yung lalaking hinila niya lang para gawing fake boyfriend sa social media ay iibigin siya. At ngayon heto't nagpo-propose pa. Hindi lang yon. Martin is a Diograsya. Siya na yata ang pinakaswerteng nilalang sa mundo. Will you accept this ring as a promise of our eternal love? I want to spend the rest of our lives together. Please tell me you want to. Tumango si Girlie habang humihikbi. Yes, Martin. Tinatanggap ko. Napangiti si Martin at kaagad na isinuot sa wedding finger niya ang singsing. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng napakahigpit. I love you. I love you. Paulit-ulit na sambit nito sa kanyang tenga. I love you too. Kahit madalas mo akong pinipikon. Sabay nguso pa ni Girlie. Paano? Ang cute mong mapikon eh. Halakhak pa ni Martin matapos kumawala sa yakap nito. Teka, may video ka ba? Dapat kinuhanan mo ng video itong proposal mo para may pangpost ako sa social media. Ayun oh. Turo pa ni Martin sa cellphone na nasa stand sa edge ng pool. I know you'd say that so I came prepared. Kilalang kilala mo talaga ako ah. Kaya mahal na mahal kita eh. Simulan na rin natin yung pagpaplano ng kasal pagbalik natin sa Pilipinas. Gusto kong ikasal na sa'yo kaagad. Sabay haplos pa ni Martin sa pisngi ni Girlie. Nagsabi ka ba kay mama at papa tungkol dito? At kay kuya? Yes. Hiningi ko yung kamay mo at may basbas nila. Pati kay kuya? Yeah? He said yes. Well, kahit mag-no naman siya, hindi niya ako mapipigilan eh. Tumawa si Girlie at pinagmasdan ang singsing. Did you like it? Masuyong tanong pa ni Martin. Ang ganda. Magkano kaya to kapag sinangla ko, no? Subukan mo lang. Banta pa ni Martin. Joke, eto naman hindi mabiro. Ngumisi si Martin at hinapit sa bewang ang dalaga upang patakan ng halik sa labi. Humagikik naman si Girlie. I can't wait to put my surname on you. Girlie Diograsya, bagay ba? Bagay na bagay. Ibinalita ni Girlie kay Amethyst at sa dalawa pang kaibigan ang tungkol sa proposal ni Martin. Pagkatapos nilang umahon at hindi pa nga sila nakakabalik ni Martin sa Pinas ay iniisip na ni Girlie kung sino-sino ang iimbitahan niya sa kasal. After 5 months, ginanap ang kanilang intimate wedding sa Boracay, kung saan kompleto ang pamilya nilang pareho. Sobrang magical para kay Girlie ang lahat, to the point na kahit pagod siya'y nakangiti pa rin siya. Should we exit now? You're already tired. Bulong pa ni Martin. Kaya ko pa. Are you sure? Sus, excited ka lang sa first night natin eh. Ang tagal ko ba namang naghintay at nagtiis? Come on, let's go. Sige na nga. Saad pa ni Girlie bago tumayo. Hinawakan siya ni Martin sa bewang bago nila sabay na pinuntahan ang mga bisita para makapagpaalam. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Martin at ni Girlie. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.